Nahibalo ba mo mga kaigsuonan nga kaning word strive literally means agonize. Agonize. In Greek, ang pulo nga strive has the idea of a struggle or prize fight. Like the Olympics. You have to fight for the prize, mga kaigsuonan. Dili ka pwedeng makaangkon sa prize kung dili ka maningkamot. Amen ba? Nakakita ba mo gihatag og trophy ang usa ka tawo kay wa sa nag-effort? That's why si Apostle Paul is always reminding us nga ang atong kinabuhi iyahang gihalintulad sa usa ka atleta. Kung ganahan kang mudagan og 100 kilometers, you have to discipline yourself by eating healthy foods, right? Amen ba? Oh, nag-share mi kagahapon sa igsoon ni Pastor Ayan si Kent. Ningon salamat ko sa Ginoo pastor kay giayo ko sa Ginoo kay nag-UTI ko, nagsakit naman iyang hawak, di ba UTI man na, no? Then gitagaan sa tambal for 3 months. Then wala na gihapon siya naglikay kuan kay ang trabaho welder man siya. Pugna niya ang ihi, kay kapoy naman kuno mo na og gikas taas, inom ra po sa kusog sa inom og 3-in-1 og soft drinks, ni balik. Pagbalik, hapit sa bana. Oh, ako sang gi-advisean kagahapon. Hunungan na gyud na. Amen ba? Kaya ang Ginoo mo ayo man nato. Pero ang problema naan nato. Amen ba? Ningon ang Biblia, kung makainom og hilo accidentally, dili mo mamatay kay naa nako ang akong gahom naa ninyo. Pero dili pwede mingon nga, hilo ni Brad, akong imnon ko ni Brad be. Oy, mamatay gud ka kay you are putting God to the test. Amen ba? Mauni mga kaigsunan ningon si Jesus Christ, listen church. Ang matag usa, this is my last message ha. So I have to preach this as if this is my last day today. And I hope nga you will listen. You have to strive hard to enter the narrow gate. Maningkamot ka nga naman. Kaya ang pagsulod sa langit, sa yunra, apan kung naa kay mga butang sa kinabuhi nga dili ni mo willing isurrender sa Ginoo, pertig yung lisura na igsoon. Again, ang word strive in Greek means agonize. It's like you are fighting for the prize nga angay nimong madawat igsoon. Mo nang niingon si Jesus sa tao, Lord, gamay ra bay maluwas? Ang iyang unang tubag, wa mo ingon si Jesus Christ nga, yes, gamay ray maluwas. Unsa iyang tubag? You have to strive paningkamot. Dili kay ang kaluwasan based on works, ha? No, dili na mo ibot pa sabot. Salvation is by faith alone in Christ alone. Apan kita nga nakaangkon na sa kaluwasan, we have to strive nga maningkamot, nga muhubo sa mga butang, muhukas sa mga butang, nga wa gikalipay sa Ginoo. Ayaw itugot mga igsoon nga karong tuiga matapos ang 2023, doon na ra gihapon kay taong giprisos imuhang dughan. Amen ba? Buhiin na. Release those persons mga kaigsuonan. Ngano, we are all victims sa mga past experience na tong dili maayo. But kung dili nimo na buhian, dili nimo i-release ang pasaylo, dili nimo himuon ang angeng himuon, mga kaigsuonan, I tell you, sama sa akong siging gisulti, dili garantiya ang sigig lingkod nimo dinhi sa simbahan, dinhi sa Madomingo, kung dili nimo i-surrender all ang imuhang kinabuhi sa Ginoo. So we have to strive to enter the narrow way. Number 2, simply rani. In response, ningon si Jesus in verse 25 sa brother, verse 25. Kamoy basa palihog. Verse 27 di ay. Basaha 27. Go. Ang point number 3, naara gyapon ani nga verse. Pero ang point number 2, 27a, na diha sa una nga phrase, sa sentence. Ningon si Jesus Christ sa verse 27, I tell you, I do not know you. In point number 2,
In essence, ningon si Jesus Christ, we have no relationship. Wa man tayo relasyon. Unya, kung imong basahon ang 25, mao lagi nilang giingon, ningon si Jesus, when once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know you, where you are from. Usa kini ka makalilisa nga pulo nga madungog unya sa tao nga naghuna-huna nga ang akong padulngan langit. At the end, mingon ang Ginoo, I never knew you. We have no relationship. Kahibalo ba mo mga kaigsuonan nga dinhi nga verse, gi-emphasize ni Jesus or gipasabot ni Jesus, unsa ka importante ang imong relasyon sa Ginoo? Maunang dunay dakong kalayan ang Christianity o religion. Kay ang religion is more performance, magpakitang tao, buutan ka, bahalag, walay transformation ang kinabuhi. Basta kay muhatag ka, basta kay balaan kang lantawon madomingo, basta kay magampo ka nga magluhod padungon sa simbahan. That's religion. It's all sacrifice. But when it comes to Christianity, dapat mga kaigsuonan makita sa atong kinabuhi ang kabag-uhan sa atong personal nga mga kinabuhi. Because ang Christianity is by faith. Dili siya performance aron nga makasulod kag langit. Well, of course, kung naangko na nimo ang kaluwasan, you have to work out your own salvation. Amen ba mga igsoon? So ang gipasabot ni Jesus Christ dinhi, ako upod mong ihagit nga this year mga igsoon, kung ang imuhang relasyon sa Ginoo karong tuiga is on and off, paningkamuti next year. Sige kadungog ani, paningkamuti, strive to strengthen your relationship. Ningon si Jesus, ang mga tao sa ilahang response, mukigdebate sila sa Ginoo. Ningon sila sa 26, you will begin to say, we ate and drank in your presence. Sa dihang nikaon ka Lord, dito sa karinderya, dito sa kanang Crispy King, dito pud baya mi stable, pick a stable. Kitaan ka na mo aga kakaon. Nya katupong gawali ka dito pud mi dito spikas dalan nagpaantaw. Ningon si Jesus Christ, in essence, dili na mao. Kay knowing about me is not enough kung dili na siya mo translate into faith. Sabta na to? Daghang tao nga ga-observe sa Ginoo, daghang tao nga naka-witness sa kaayos Ginoo, pero wa sila mo surrender sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mabito nang akong giingon kaganina nga ang daghang tao nga ganahan mangita sa dalan, ningon si Jesus Christ, daghang mga taong mangita sa dalan paingos langit, gate. Pero pag abot nila sa gate, as if dunay mga requirements dito nga angay nimong himuon, ang mga tao pagkabasa nila sa requirements paingos langit, nga mao din ay angay i-surrender, mao din ay angay i-give up, ang ilang response is, ilang i-stiff arm ang Ginoo ug mingon nga, puho na lang, kung may oras ko. Sama sa panahon sa usa ka leader nga giwalihang Pablo nga niingon sa in response, you almost persuade me to become a Christian. Nalimot lang ko sa specific nga person kinsa to siya. Kinsa to part? Sa Acts, no? So balikon ko mga igsoon, this verse nag-emphasize si Jesus nga wala kitay relasyon. No? Mao na nga ang challenge igsoon mao ni. Naghatag nato ang Ginoo og challenge dinhi nga samtang abre pa ang gate, sudla ang gate. Amen? Apan you have to be willing to surrender all. Ako, I have to be willing to surrender my own batasan para sa Ginoo. Diba kitang tanan doon ay mga batasan nga di ma-drawing? Amen ba? Would you agree with me? Natay mga batasan nga dili kuan, nya kana ra bang batasan na kusog mohukom sa uban. Kusog moingon nga ako mas maayo pa kay sa imo. Kusog kay mulantaw sa uban. Mo nang ningon ang Ginoo, before mo judge sa uban, kuhaw sa nang truso nga nagbabag sa imong mata. And after that, pwede na kang maka-encourage nga pagbag-o na brad sis. No? Kay kining atong batasan na
kanunay tang basta kining atong batasan pasultihon, we are always good. Dili gyud ta daotan. Okay? So number 1, unsa to? Strive to enter the narrow gate. Number 2, we have no relationship. Ug ang last, second to the last, unregenerated life. Ningon diha ang verse 27, brother. 27b, second part. Ningon si Jesus Christ, depart from me, all you workers of iniquity. That's why niingon ko kaganina mga igsoon, daghan ang gustong mosulod sa gates langit, pero dili ganahan mo give up ining mga butang. Kabantay mo ningon si Jesus? Yes, naamoy idea kinsa ko. Nakaila mo sa ngalan sa Dios. But the reason nga nung dili mo musulod, kay ganahan mong muhimo aning mga butanga nga akong gikaligot-gutan. I am not saying you have to be perfect nga moduol sa Ginoo. Ato ning klaro na ay mga tao nga moingon, Lord, Pastor, anha ra ko moduol sa Ginoo kung ako na ning mabiyaan ang tanan. No, you have to be willing to come to the Lord. Just be yourself. Apan sa diyang moduol na ka sa Ginoo, you have to be willing to give up those things nga imuhang gihimo. Nasabtan na to? Dili pwede nga example ako, in Jesus' name, ipalayo lang, kaning gambler ko, dili pwedeng mingon, dili sa kumudool sa Ginoo kay sugarol man ko, dool ang Ginoo. Na sinainig-dool na ko sa Ginoo, angay og willing kong musurrender sa akong sugal. Dili pwede nga, nidool naman ko sa Ginoo, pero Lord, kuptan lang gihapon ako niya, kay nindot man gihapon do, dili. That's why ningon ang Ginoo, we have no relationship and your life is unregenerated. You evil workers, you workers of iniquity. Nakuha na to? That's why sa Christianity, ang ubang tao, ang ilahang remarks sa mga matod pa nila, mga born again, way lami diha kay dili na ta malingaw, wa nay nightlife diha. Wa nay inom diha, wa nay sugal diha, wa nay bisyo diha. Please understand igsoon nga ang atong relasyon sa Ginoo iya kining gibayran sa ang hamiling dugo. Amen ba? Ug wa sa ilaing gipangayo niya nimo ug nako ang total surrender sa atong kinabuhi. Nga kung naglisod kag pag-surrender sa imong batasan, sa imong binuhatan, sa atong mga pagpamalikas, sa atong mga bisyo sa kinabuhi, i-surrender na sa Ginoo mga igsoon kay siya ang may kakayahan sa pagbago anang butanga. Amen ba? Atong palakpakan si Lord mga igsoon. That's why, come as you are, but you have to be willing to surrender sa tiilan sa Ginoo. In order nga inig-abot sa panahon, dili mo ingon ang Ginoo, palayo kamo kanako kamong mga dautan. Okay? Nasabtan nato mga kaigsuonan? So strive hard to enter the narrow way. We have no relationship and regenerated life. No? Nakadungog ka siguro nga dugay nako ganahan kong magbago, di gud ko mabago. Yes, naay mga butang sa kinabuhi nako ug nimo nga di gud mabago, gawas kon imong isurrender na sa Ginoo. That's why si Apostle Paul nag-ingon siya sa Romans 8:1 nga dili na hukman ang mga taong naa kay Kristo. Atong i-project palihog brother 8:1. Then sunod verse 13 ato nang lantawon. Therefore there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dili nakahukman kung naa kay relasyon sa Ginoo, gidawat nimo si Jesus Christ, you confirm it through baptism. Ningon si Jesus, dili naka-appeal nga i-condemn, dili nakasilutan pa. Pero doon na siya sumpay. Ayaw putla kay sa NIV giputol ra ba na nga verse. Therefore there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Period. Sa NIV, sa umang version. Pero sa King James, ug niya King James, naisumpay, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So meaning, kung naglibog ka, kini akong gihimo, sa Ginoo ba ni o dili? Kanunay nimong pangutanon ang imong kaugalingon, kining imong gihimo,
Sugyot ba ni espiritu or sugyot sa unod? Kining imong gisulti, sugyot sa unod o sugyot sa espiritu? Kaya niingon ang verse 13 ani, mga igsoon tanawa ang verse 13, matud pang Apostol Paul, for if you live according to the flesh, you will die. The word die diha, of course, physically dead, but also the word die diha, pwede kang total separation sa Ginoo if you will not surrender yourself, your life sa Ginoo. Separation from the presence of God. If you continue to live in the flesh, ningon si Apostle Paul, ayaw limbungin yung kaugalingon, you will die. But if by the Spirit, tanawa, you put to death, inyong hunungon, inyong tangtangon, ang mga buhat nga iyas unod. To put to death the deeds of the body, you will live. Klarong-klaro? Clarex? Clarex kaayo? Oh. So hopefully mga kaigsuunan, nga ang pulong sa Ginoo naagoy lugar sa atong mga kasing-kasing. Amen ba? Narrow way. Sigpit gud ang dalan ngano? Naadiha ang tanang pailob, naadiha ang tanang pasensya. Di ba? Ganahan na unya kang masuko, pero imuha na lang pugngan. Usahay, imuha na lang tugtan nga masuko ka sa ibong pamilya, kay okay raman kuno na. Kay kung masuko ka sa ibong pamilya, dili man na mulayas. No? Kay imong membro, imong kasubukan og taman, mangitag laing simbahan. No? Mao nang mga klasehas membro nga dili magpasulti. Di magpakorek. No? No, ako lang ning i-grab nga opportunity ha. Ami as your pastor, kami nga inyong pastor, dili mi perfect. As usual, ngayo mig pasaylo sa mga butang nga among nasulti sa inyo ha, mga desisyon nga nasulti nga di maayo sa inyo ha. Pasaylo ami karong tuigang 2023 kung doon nami mga pagkulang ninyo. Pero kadtong tanan among gipaningkamutan, kay gusto ko nga kamong tanan nga nang lingkod, makita tas langit oy. Amen ba? Munang na ako'y katungkod as your pastor nga mga saba ninyo, mangurek ninyo, mag-check sa inyong quiet time, sa inyong Bible reading. Naga na yung mga panahon karon tuiga nga I almost give up nga ningon ko nga Lord, kani kapoy naman na ako'y sige ko gitudluan ning mga butang wa manghapon ko'y nakita ang bunga. Maybe gana magkuan na siguro pamiglaing buluhaton. Munang i-encourage me igsoon sa paghimo sa assignment nga gi-assign po sa inyo. Amen ba? Kay by doing that, ma-encourage po bayat mi. Nga makaingon mi nga, ay salamat. At least wala pa'y bunga, pero naningkamot mo naghimo, madasig mi. Kay kami naningkamot mi nga mudasig ninyo. Amen ba? Kay kamong tanan, kitang tanan, mag-cell group, mag-house church, no? Daghan ta, di ba? Nakabalita gani ko kagahapon nga matod pa si Pastor Dan Sango, 2 years na nilang mag-anniversary sa gymnasium. Nya ningon siya nga ang ilaharabang mga members pastor mga 800 ka buok, mura kog gikulbaan ko nga hala. 800 ka buok ni, mura pa man ni lupig day siguro ani convention og yak. Naningon sa tungod pastor kay ang mga members didto doon na sila yung mga house church. Meaning, example si Mrs. doon na say duha ka buok rang gi-maintain every last Sunday magtapok silang tanan sa simbahan, especially og anniversary. That's why including na ang children, and I have to confirm this coming Sunday, 800 ka buok ang ilang members. Kita 45 years na ta maigsoon sultihan ta mo dili namo makayang Mrs. kung kami kamera. Naami mga discouragement pod. Labi na ning mga gidasig nga dili madasig. Mo nang ayaw ninyo lain nagsabot nga kanis pastor sige lagi ingon nga gasel group na ba ko? Yes, kay ato ning buhaton dili tungod kay gisugo mo nako kundi mao ni mandate sa Ginoo nato. Amen ba? Ang atong motivation nga mohimo ta ani kay gisugo tas Ginoo. Amen. Channel rakos Ginoo nga mosulti ug modasig ninyo. Mao nang nindot nga mapuno ning atong simbahan ang congregation sa Ginoo inigbalik ni Lord. Amen ba? Oh, mao nang ang akong pagdasig ninyo hold on. Ayaw og buhi. Kung ikaw kini karon nga naibutang sa imong kinabuhi nga wala pa nimo ni surrender, i-surrender na sa Ginoo. Amen? Kay tultihan ta mo basig masig mahimong realidad sa atong kinabuhi kining giingon ni Jesus, magtuktok unya kamos gawas ug sultihan ko kamo wala ko kamo hiilhi.
No, bisan pag gidawat na nimo si Christ, bisan pag nagpabaptize na ka, nya wa ka mo surrender sa imong kinabuhi. Questionable na kay ang number one implication nga luwas ka na bag-o ang imong kinabuhi. Amen. Last one, the destiny of those who refuse to enter. Simple ra, ato lang basahon ang verse 28. The destiny of those who refuse to enter. Ningon diha ang verse 28 atong basahon. Palihog ko brother sa verse 28. There will be weeping and gnashing of teeth. Pag-agulo, paghilak, ug pagkagot. Weeping means kanang kabantay mo aning pag kaning sabi ni sa weeping kining paghilak, pag dangoy-ngoy, no? Kay ang weeping diha nag-refer sa pagmahay. No? Ang gnashing of teeth nag-refer sa kalagot nganong wa nimo gigrab ang opportunity, nganong wala nimo dawata si Christ nga sige naman unta kang kadungog. Nganong wa nimo gisurrender ang imong kinabuhi nga sige naman unta kang kadungog. That's why there will be weeping and gnashing of teeth. When you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets of the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Because kanipod nga verse is a correction sa mga Hudiyo, kaya ang mga Hudiyo nagtuo manggod nga salvation is for the Jews only. That's why niingon si Jesus Christ, when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets of the kingdom of God, and you yourselves thrust out, sa 29, tanawa, giingon ang 29 brother. Gi-confirm ni Christ nga ang kaluwasan, dili lang sa mga Hudiyo. Asa man gikan, ingon sila, they will come from the east, west, north, and south, and sit down in the kingdom of God. Gikorek ni Jesus ang false ideas mga Hudiyo nga ang kaluwasan alang lamang sa mga Hudiyo. This verse confirms nga in the last days, daghang taong magtapok from the east, west, north, south, magtapok sa kingdom ni Lord. Kay they receive Christ as their Lord and Savior, and they strive to enter the narrow way. Amen? So may God bless us upon hearing His words karong buntag mga igsoon. Unsa tong point number 1, may I request everyone to please stand. Manindog ta. Number 1, unsa to? Point number 1. Number 2. Number 3. O ang number 4. So seriously igsoon, karong kuana, karong again sa akong gikaingon, akong klarohon lang nga this is my last message karong bulana o karong tuiga. But for sure by God's grace I will be preaching more this coming 2024. Amen ba? Oh. But this is my challenge. Kung sa imong kinabuhi do na kay mga struggles karon. Struggle sa imong batasan, sa imong binuhatan. Struggle ka sa paghatag pasaylo. Nasayod ba mo mga igsoon nga ang pagpasaylo is not a one-time event? It's a process. Nga matag adlaw kuno nga akong mahinumduman ang taong nagpasakit nako, I have to release forgiveness. Atubangas Ginoo, pwede natong atubangas atong mga isig katao, pwede natong limbungan ang atong isig katao. And pwede natong i-defend ang atong kaugalingon nga nasakitan man ko. Pero nasayod ba mo mga igsoon, walay igong rason atubangas Ginoo. Wala goy igo nga maingon, walay igong rason nga maingon, Lord, wa ko nakapasaylo, wa ko nakaparilis anang tawhana kay mauna. Posibleng tubagon tas Ginoo nak, di ba adlaw-adlaw gipasaylo tika? Ako o kamo mga igsoon na laintag mga struggles sa kinabuhi. And hopefully, this last Sunday, nga mo share ko ninyo, this is my challenge po ninyo karon. Sa kinasing-kasing, kung ganahan nimong ipabag-o ang imong kinabuhi, o doon na ba kay mga prayer concerns,
Dili lang about sa sala niya, do na ba kay struggle sa imong health? It's because ikaw mo'y naay problema. Sa atong nadungog ang langit, ang dalan sa langit mga igsoon dili sayon, dili lisod. Kay gihanay na ning Jesus Christ, siya mo'y nagpakamatay alang nato. Nakahatag og lisod ini ang atong mga binuhatan. So I want you to pray silently diha sa imuhang gilingkuran. Tanan nga nakasabot ug nakadungog, palihog, cooperate, iduko ang imuhang ulo. Magampo ka diha sa hilom. Kung imo pud kong tugutan igsuon nga iampo ti ka, ako kang gihagit nga moani sa atubangan. Dili tungod kay makasasala ka kay sa uban. We are all the same. We all have struggles in life. And we all struggles about sin. What I am asking to you today is a humble heart, a humble spirit. Would you be willing to surrender that ngadto sa Ginoo mga igsoon? Para naman dili masayang ang atong fellowship every Sunday. So silently, magampo ka sa hilom. And after that, kung ganahan ka nga magpa-pray, you can come forward. Lord, I pray nga imong i-draw near all those people, Ginoo, all those people nga dunay mga struggles sa kinabuhi. Finances, sa pamilya man kini, Ginoo, sa personal nga mga kinaiya batasan, sa personal nga mga pinuhatan. Holy Spirit, draw all those people. So ako kamong gihagit, ako kamong gi-encourage to come forward. Let me pray for you. Let your pastor pray. Allow me to pray for you mga kaigsuonan. So we don't need to pretend ourselves nga we are okay, because many times nga we are not okay pero ato rang gideceive ang atong kaugay. So ari pastubangan diri duol pa diri gyud. Pwede lang sa nimo na ikuan sa nang kuan, mother. Let's make it serious mga kaigsuonan. And kamo nga ni duol din ako ning hagit ninyo, ayaw mo duol karon kay na touch mo sa mensahe and after that balik ra pud mo. Wala ra gyapon ni pulos. So you have to make a commitment igsoon. Nga kamong nang duol o kamong naas ning kuranan nga nagpray, you have to make a commitment nga kaning inyong pagduol inyo yung buhaton ang naas inyong kasing-kasing karon. Dili pwede nga magpagkarong ingnon tas Ginoo kay we are just kanang running around kung mao ra gihapon ang imong himuon. So Lord, salamat sa imong pulong. Pasayloa kami o Dios sa among mga pagkulang diha nimo Ginoo. Pasayloa mi kay usahay kanang na-focus na mis mga butang Ginoo. Mga butang nga gikinahanglan namo Lord, legit nga mga butang apan pasayloa kami kay tungod sa among mga pagpaningkamot, nalimot nami nga ikaw day angay unahon Ginoo. O Ginoong Hesus, amo kang gipasalamatan tungod kay ang langit imong giablihan wide open Ginoo. Pinaagi sa kamatayon nimo dito sa cross. Sayon ang pagsulod sa langit. As long as nga we are willing Ginoo nga mo surrender sa among kinabuhi. Dili nami maghulat pa sa among isikataw nga siya'y unang mo surrender Ginoo because ang matag usa kanamo Ginoo makig-atubang nimo sa paghukom. Dili ka mo ingon nga kinsa man to hulaton usa nako siya usa ka hukman. Each one of us, Lord God, will stand before your throne Ginoong Dios. Akong giampo kining mga kaigsuonan nga niyas tubangan og ang naa sa lingkuranan Ginoo. Kung dunay tao nga ilahang gigapos sa ilang kasing-kasing hangtod nining mga orasa. Iparealize sila sa ilaha Ginoo nga adlaw-adlaw imo ming gipasaylo o Dios. That's why we have no reason, Lord, nga dili mo release og pasaylo. Lord, sakit, lisod alang namo apan tabangi mi sa paghihimo ana to release those persons, O God, nga niining tuiga mahuman ang 2023 Ginoo, at least hapsay ang among mga kasing-kasing.
Sa mga anak nimo nga nag-struggle sa mga binuhatan, nag-struggle sa mga pinulungan, Ginoo, nag-struggle sa mga prioridad sa kinabuhi. Lord, have mercy on them, Ginoo, and give them the courage, Lord God, nga muhimo sa ilaha karong desisyon nga niani sa atubangan, Ginoo. Himoa nga mahimo kini matranslate into reality, Ginoong Dios. Dili lang kini karon lang nga niya sila sa atubangan, Ginoo. Because you are the God of second chance, Lord God. Wa ko kahibaloon sa mga struggles nining mga asawa nga niya sa atubangan, mga struggle sa bana nga niya, mga bana nga niya sa atubangan, Lord. But Lord, nasayod ka personally matag usa ka namo. We want to end this year, Ginoo, nga malipayon. We want to end this year, Ginoo, nga transform, hinay-hinay nga na-transform ang among kinabuhi. Thank you, Lord. Salamat sa imong mga pulong. Ug sa mga anak nimo nga naa sa bangko, Ginoo, it doesn't mean nga wa pud sila yung mga struggles. Always, Lord God, teach us to be humble. Kanunay. Kay dili man ka mamugos namo, Ginoo. Those who are willing. Thank you, Lord. And hinaot pa nga next year, Ginoo, inigtagbo namo sa laing tuig. More blessings and favor imong ibubo namo, Ginoo. And help us, Lord God, to watch our life, Ginoo. Tungod kay hapit ta ka mo balik. Hapit na gyud ka mo balik, Ginoo. That's why imong gipakita kining mga panghitabo, imong gitugutan kining mga panghitabo sa kalibutan, even sa among personal nga kinabuhi, sa family, sa church, Lord God, because hapit na ka mo balik, imong gisisig ang imong katawhan ining panahon na karon, Ginoo. And help us, Lord, by your grace to hold on to you, Ginoo. And not let you go, Ginoo, sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Ang tanang dungog, himaya, ug ang pagpasalamat among gihatag kanimo og balik amhan. In the mighty name of Jesus Christ. Tanan magaingon. Amen. Ug amen. Palakpakan nato si Lord, mga kaigsuonan. So balik ta sa atong mga bangko.